Bali kami po ang magre-request kahit po ang iniintay po namin ay kayo. Ba't ganun? Ganun po yung policy nyo. Okay po, sige po. Okay po. Thank you, thank you. Ba't gayon? Gayon pala ang feeling? Na ano, ikaw ay follow up ng follow up, tanong ka ng tanong tungkol sa kinuha mong bahay. Tapos ay sila na ang may delay, sila ang may problema, ikaw pa ang magre-request. Ganun pala yung feeling. Imagine as a buyer, excited ka na ang tagal mo nang iniintay yung bahay mo tapos makakatanggap ka ng email na sinasabi na ready na yung bahay since ganong date. Yung amin sabi April daw. Biglang naningil ng full balance. Hindi portion, as in full amount, which is yung amount na yun dapat ay for Pag-ibig Housing Loan. Since ready na yung bahay, ready na din kami for application sa Pag-ibig. O di excited. Tapos biglang may tatawag sa'yo na ang dating pa, bakit daw nagre-request ng call? Yun ang sabi. So ibig sabihin hindi niya alam yung concern nung tumawag siya sa akin. Sa akin pa niya itatanong. Eh di kayo nakakaiyamot. Nagsabi na ako ng concern ko. Hindi mo muna i-chinek bago mo ako tawagan para resolution ang sasabihin mo sa akin. Eh di yun. Hindi man tayo pwedeng mang-away. At syempre nasunod lang sila sa process. Pero dapat chinek niya rin ano. Sabi niya, hindi pa daw ready yung bahay. Hindi niya daw alam kung kailan. Ibig sabihin, hindi pa siya application with Pag-ibig. Parang kumbaga mali yung in-email sa amin. Ngayon sabi ko, ba't laging naniningil? Eh di ba for Pag-ibig Housing Loan na yung balanse? Kaingay may nagpupukpok doon sa aming kwarto. Para daw hindi na kami i-email, mag-request na lang daw kami na huwag kaming i-email, huwag kaming singilin. To think na sila yung may delay, sila yung may problem. Itong mga buyer ang magre-request. Bay gayon. Talagang ano, I feel you mga kahanggan. Hindi kayo nag-iisa. Kung ano yung nararamdaman yung stress, pagkainip, frustration do sa mga bahay na binili nyo, syempre yung excitement, saya din. Kumbaga na-experience at nararamdaman din po namin yan kasi nag-i-invest din po kaming mga brokers and sellers. So, yun yung mga bagay na wala kaming control. Hindi namin siya kayang kontrolin. Kaya talaga mga kahanggan, I feel you. Kung ano yung mga nararamdaman nyo as a home buyer, nararamdaman ko kayo. I feel you. Yun yung ano kapag hindi maayos ang communication, hindi align ang mga tao sa loob ng isang organization, ang gulo po talaga. Hindi sapat yung puro develop, puro build, puro launch lang ng bagong projects. May mga developers kasi talaga na okay. Talagang sa after sales, wala akong masabi. May developer talaga na markado sa amin. Alam niyo naman, word of mouth. Alam namin kung sino yung mga developer na i-red tag. Hindi na kami totaling magbebenta dun sa project, but nililimit namin yung pagbebenta dun sa project na mga naka-red tag. Kaya lang kapag gusto talaga ng client doon, sila na yung nag-push doon, okay. Pero hanggat maaari, pag red tag na sa amin, talagang red tag. Mahalaga talaga na tingnan yung loob ng organization. Kung ano nangyayari. Maayos ba yung internal process? Align ba yung bawat department? Pare-pareho ba ng information na binibigay doon sa client? Kasi syempre, bahay yung binibili. Hindi lang naman yung 10 piso, 1,000, milyon. Ang mamahal na ng bahay ngayon. Kaya talagang napakahalaga na maganda yung after sales ng isang developer. Handa ba yung buong team sa bawat stage ng customer journey? Kayo ba'y nag-uusap? Binabato nyo ba dun sa mga tamang tao na magbibigay ng feedback sa client? Yung current update, tamang status ng bahay? Dahil kahit gaano kaganda yung property, kung magulo yung process sa loob, ang pinaka-apektado, buyer. And also, kaming mga realtor, brokers, and sellers ay talagang nakakaawa din kung magkakaroon ng problema doon sa binenta naming property, di ba? Kasi kami yung una na i-reach out ng client. Kami yung nagdala sa inyo. Kami yung nag-explain ng mga bagay-bagay sa client, which is lahat naman ng details, timeline, galing naman din sa inyo. Tsaka alam mo yung mga friend ko na realtor, kapag napapasukan ng problema, mga ganito, yung hindi naman sila yung may control. Kawawa kasi naapektuhan sila. Yung kanilang production, siyempre nanghihina, ayaw naman nilang mag-post sa likod nila, may client na may problema, diga? Tapos ang buyer nakakaranas ng confusion, ang buyer naghihintay, ang buyer nawawala ng peace of mind, pati kami kasali kami doon. Kaya habang nagde-develop kayo ng property, huwag nyo rin pong kalimutan yung pagpapa-improve na inyong process at saka yung inyong system. Para tayo, diba, happy? Ang ganda kasi na smooth lahat. Wala kang naririnig na comments sa social media. Walang client na pupunta dyan para magreklamo. Diba? Ang sayang mag-work pagka ganun. Hindi yung everyday na lang, puro reklamo. Eh bakit? Kasi nga, check nyo yung inyong sistema. Baka may problema. Saka ngayon, ang mga buyers, smart na. Hindi na lang sila nakatingin kung maganda yung development
Alam niyo, ang dami kong client, ang una nilang tanong, okay ba dyan? Okay ba dyan ang process? Okay ba dyan ang mga tao? Dahil ang magandang development, hindi na lang ngayon nasusukat sa ganda ng bahay at amenities. Tinitingnan na rin nila kung ano yung mga nag-experience ng past buyers and inaalam nila kung ano yung possible experience na matatanggap nila from that developer.